Dracula. Marinig mo pa lamang ito ay isa na ang isipin mo. May dalawang mahaba at matalas na pangil ito, naninipsip ng dugo sa pamamagitan ng pagkagat nito sa bandang liig mo. Sila ay may kaanyo na maputla, haggard, at kakaiba ang ikinikilos nito na parang pakiramdam mo na laging nagbabanta sa buhay mo. Pero isa lamang itong nobela na naging sikat noong taong 1897 na talagang tumatak na sa isipan ng mga tao na hanggang sa ngayon ay kilalang kilala pa din. Marami na itong naging pelikula at iba-iba na rin ang version ng mga kwento ang nagawa dahil sa nobela na ito. Ang Dracula ay isa sa mga the best known works sa English literature at nauugnay nga ito sa Transylvanian folklore at history nito. Sa video natin ngayon, alamin natin paano nagsimula, binuo at natagumpayan ng manunulat ang nobela na ito. May totoo kayang Dracula sa totoong buhay? Tara, atin lalamin ang nakatagong misteryo ng Dracula. Ang kwento ng Dracula ay nagsimula sa isang taong nagngangalang Jonathan Harker na isang lawyer. Siya ang protagonist ng Dracula novel na ito. Si Jonathan Harker kasi ay makikipagkita sa kanyang client na si Count Dracula sa Transylvania sa castle nito para pag-usapan at ma-finalize nila ang tungkol sa property transaction nila. Nagtungo nga siya sa tahanan ni Count Dracula at unang pinagtataka niya bakit natatakot ang mga tao sa lugar na yon at nakakarinig siya ng mga umuungol na mga wolf. Namit na nga niya si Count Dracula. Ang ipinagtataka nga lang niya ay maputla ito at kakaiba ang kinikilos nito. At nang malaman na nga ni Jonathan Harker ang sikreto nito, ay pinipilit na niyang makatakas sa castle nito. Si Mina, ang kasintahan ni Jonathan, ay pinuntahan ang kaibigan sa England na si Lucy. Isang gabi na pagtulog niya sa lugar ng kaibigan, napansin niya na nag-sleepwalk si Lucy. At nakitaan niya nga ito na may dalawang kagat na pula sa may bandang lieg nito. At ilang araw, nagkasakit si Lucy at masyado na nag-aalala si Mina kaya nagtawag na siya ng mga doktor. Sila ay si Dr. Seward at si Dr. Van Helsing para mabigyan ng blood transfusion si Lucy. Kaso, lagi silang bigo kaya ang kanilang ginawa, nilagyan nila ng maraming bawang ang kwarto nito. At kalaunan, namatay nga si Lucy. Nang nakatakas na nga si Jonathan sa castle, naikasal pa sila ni Mina at sa England nga sila nakatira. Napansin nila Dr. Seward at Dr. Van Helsing na si Mina ay nagbabago ng ugali. Pinuntahan nila ito. Ngunit, isang pangyayaring hindi inaasahan, nakita nila si Mina na umiinom ng dugo ni Dracula na galing sa hiwa sa may dibdib nito at unconscious naman si Jonathan dahil inutusan kasi ni Count Dracula si Mina na inumin ang kanyang dugo. Nalaman nila Van Helsing na nasa ilalim ng hipnotismo si Mina ni Dracula. Nakatakas si Dracula at nakabalik sa Transylvania. Para matrack nila si Dracula, sila Van Helsing ay ginamit nila si Mina para malaman na saan ang kinaroroonan ng Count. At nang nalaman nila, pinuntahan nila ito sa kastilyo nito at nasaksak ni Harker si Dracula sa puso nito na ikinamatay nito at naging abo nga si Dracula. Ang Dracula novel ay isang epistolary novel na ang ibig sabihin ay naiugnay sa mga liham, mga diaries at mga newspaper articles. Si Abraham Stoker, isang Irish writer, ang may likha ng Dracula novel noong 1897. At ang nobela ng Dracula ay may tuturing na gothic horror novel na ibig sabihin ay mga kwentong nakakatakot sa panahon pa ng European Middle Ages.
Si Abraham Stoker kasi nagtatrabaho bilang isang manager sa Lyceum Theatre sa London at naging katiwala ni Henry Irving na isang stage actor that time at may-ari ng theater na ito. Isa talagang manunulat si Stoker dahil gumagawa siya ng mga romance and sensation novel para sa theater stage play nila. Nang mamatay si Bram or Abraham Stoker noong April 1912, ang lahat ng kanyang isinulat na kwento ay ginawang aklat at nagkaroon siya ng 18 libro. At ikapito nga sa kanyang mga nobela ang Dracula kung saan sinundan nito ang The Shoulder of Shasta na ginawa noong 1895 na isang romance novel. Ang dahilan na pagkamatay ni Bram Stoker dahil sa kanyang sakit na tinatawag na locomotor ataxia. Ang locomotor ataxia ay inability to precisely control one's own bodily movement o walang kakayahan kontrolin ang sariling katawan. Maraming haka-haka kung saan talaga binasi ang kwento ng Dracula novel. Maraming kilalang tao ang mga na-research at nag-imbestiga sa nobela na ito. Before sinimulan isulat ni Bram Stoker ang Dracula, nakilala niya si Armin Bavaria na isang Hungarian at manlalakbay. Hinalintulad daw ni Stoker ang kwento ng Dracula sa maitim na buhay ni Armin Bavaria sa Carpathian Mountain. Hindi ito binasihan ni Elizabeth Miller na isang professor noong 1990 na sinasabi niya ito ay against Russian regression lamang. At ayon din daw kay Miller, ginamit lang daw ang pangalan na Dracula para sa vampire protagonist ng nobela ni Stoker. Ayon naman sa 1972 book In Search of Dracula nila Radu Floresco at Raymond McNally na pawang mga profesor sa history na pinase ang Dracula kay Vlad III Dracula. May buwelta naman dito si Miller na sinasabi na hiniram lamang ang pangalan na para maging scrap lamang sa mga information na nakuha ng mga ito na galing sa Romanian history. At noong 1983, sinabi pa din ni Raymond McNally na ang Dracula ay isang babae dahil sa isang kasaysayan ng isang babaeng kriminal na si Countess Bathory na pumapatay ng mga kabataang babae noong 1600. Pumapatay siya ng mga batang babae at kinukuha nila ang mga dugo nito. Pinapaligo at iniinom ni Countess Bathory para daw bumata siya. Kung gusto nyo mapanood ang kwento about kay Countess Elizabeth Bathory, ilalagay ko po ang link nito sa description box para makilala nyo kung sino din siya. Pero kilalanin din natin si Vlad III. Sino nga ba siya at bakit nga ba siya ang pinagmulan ng nobela ng Dracula? Si Vlad III Dracula o Vlad the Impaler ay isang kilalang ruler noong taong 1448 to 1477 sa Wallachian history at national hero ng Romania at anak siya ni Vlad Dracul na namuno noong taong 1436. Ang pangalan na Dracula ay alam natin na galing sa pangalan ng vampire na nickname ni Vlad III. At sinasabi na ang Dracula ay popular na noong panahon pa ng 15th century. At ang pangalan ni Vlad III ay kinuha sa kanyang ama na si Vlad Dracul o Vlad the Dragon sa panahon ng medieval Romania. Ito yung pangalan na nakatatak na sa kanilang lahi o minana sa kanya na pangalan sa pagpapakilala nito bilang isang mataas na aristokrat o isang miyembro ka ng Order of the Dragon ng kanilang pamilya. Ang word na Dracula ay isang Slavonic genetic form na minana mo ang pangalan ayon sa katayuan o posisyon na meron ka o ibinigay sa inyo ng pamilya. Kaya ang Dracula ay anak ni Dracul o Dragon na ang ibig sabihin naman ay devil na naglalarawan sa pagkatao ng Vlad family. Kilala si Vlad the Impaler sa mga matitinding pagpaparusa sa mga taong kriminal. Halimbawa na lang na parusa nila ay gawin kang barbecue at nakatusok ka sa malaking spear at itatayo nila ito sa lupa hanggang sa ikaw ay mamatay.
Matatagpuan ang kastilyo ni Vlad the Impaler sa Transylvania, Romania at ang pangalan ng kastilyo na ito ay the Brand Castle na nakatayo pa noong taong 1377. Sa panahon ng pamumuno ni Vlad the Impaler, maraming nakakita na isa itong malupit na pinuno at sinasabi din na isa itong psychopath. Kaya nitong pumatay ng tao na umaabot ng 60,000. Magaling na pinuno naman si Vlad the Impaler, kaya pinupuntahan ang kanyang lugar para dito manirahan. Kaya naisipan ni Vlad na magdaos ng isang piging at imbitado ang mga kalaban niya sa partido. At maraming nakakita na si Vlad the Impaler ay sinasawsaw ang tinapay nito sa baso ng puno ng dugo sa isang piging na dinaos nito at naging madugo at maraming namatay kaya ang iba na nagsisialisan at hindi natagalan ang mga pangyayari sa piging na ito. Ngayon, sa mga pinapakita na katangian ni Vlad the Impaler, sa palagay niyo ba na sa kanya ba ang naging impluensya sa pagbuo ng nobela ng Dracula? Ayon sa mga researcher na hindi pa daw kilala at wala pang alam daw si Stoker tungkol sa history ni Vlad the Impaler at mas napakabrutal naman nito kaysa kay Dracula. Ano sa palagay nyo? Totoo kaya ang Dracula? Minsan nagiging misteryoso talaga din ang mga batikan na manunulat na the way sila gumawa ng kanilang mga nobela, na kailangan talaga natin malaman kung paano nila sinimulan at ano ang naging inspirasyon nila na sinimulan ang kanilang mga likha. Lahat naman ng mga manunulat ay may pinaghuhugutan, kaya nakakabuo sila ng mga malalawak na imahinasyon na nakakatuwang marinig, malaman at mabasa dahil sa kanilang talento at talino na meron sila. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin iusbong ito sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon?